Isang maulang hapon po sa ating lahat, mga kabarangay. At hindi po tayo nakagawa ng content dahil nga po wala pa po kasi talagang latest, mga kabarangay. Kaya lang kailangan po tayong mag-update kahit na papaano po lamang. Yan nga po, mga kabarangay, bukas po ay magsisimula na po yung voters registration. Ano po? At ganun din po, pwede na po yung mga nagpapatransfer, nagpapaayos po ng kanilang data or mga nagpapa-upgrade po. At nai-content na rin po natin at yan po ay nakikita naman po sa inyong mga screen yung mga kailangan po nating dalhin. Kung ano man po yung ating magiging transaction bukas, mga kabarangay. So magsisimula nga po yan bukas, October 20, 2025 at magtatapos po yan sa susunod po na taon na May 18, 2026. So preparasyon na po yan, mga kabarangay, para po sa magaganap po na halalan sa 2026. Yes po, magaganap po na halalan sa 2026. Kung yan man po ay hindi po mangyayari o magaganap sa November 2, 2026 ay tiyak po na magkakaroon po ng barangay at SK election sa taong 2026. Kagaya po ng lagi po nating sinasabi sa ating mga naunang content, maaari pong mapaaga. Yes po, maaari pong mapaaga sa November 2, 2026 kung ang RA 12232 po ay idideklara po na unconstitutional ng Korte Suprema. Bagamat sadyang nakakalungkot po, mga kabarangay, kung yan po ay mangyayari na naman uli. Nasasabi lang po natin yan, mga kabarangay, dahil parang hindi na po normal or abnormal na po kung minsan itong nangyayari sa batas natin sa Pilipinas. Saganang akin po, mga kabarangay, ay ninanais ko po or dinadalangin na sana'y madeklara na lang po na constitutional itong RA 12232 po na ito para tuloy-tuloy na po yung halalan sa November 2, 2026. At yan nga po, magiging win-win solution po yan para wala na po tayong alitan na magaganap pa. Dahil napakahirap na naman po, mga kabarangay, yung pagtatawanan po tayo at pag-uusapan po tayo ng ibang bansa or maging ng mga mamamayan po ng Pilipinas. Isipin ninyo, nadeklara na nga na unconstitutional pero na-postpone pa rin yung original na itinakda ng Korte Suprema. Sakasakali, ano po? Sa palagay po ba ninyo maganda o makatarong nga kaya ito, mga kabarangay? At hanggang sa ngayon nga po ay wala pa rin tayong balita, ano po, kung ano na po yung ginagawa ng Korte Suprema para po dito po sa usaping ito, mga kabarangay. May mga inuuna pa po ba sila na usapin na higit po na kailangan nilang pagtuunan ng pansin bago itong BSKE po na ito? Nasa priority list po ba nila na ang usaping ito? Mga kabarangay, wala po tayong idea. Ano po? Hindi po natin alam kung ano talaga yung tunay po na nangyayari pagdating po sa usaping ito ng barangay at SK election. Saganang atin po ay alam naman po natin na ito po ay nangangailangan ng agarang solusyon, ng agarang pagtugon or ng agarang desisyon. Kaya lamang po, mga kabarangay, hindi po natin hawak yung isipan or yung posisyon po ng Korte Suprema. Baka nga po marami po silang ginagawa at mas may higit pa po na kailangan po nilang unahin siguro. Kaya medyo nabinbin o nabalam po itong para po sa barangay at SK election. So yan nga po, mga kabarangay, yung ating kartula na kung sakasakali man po na ideklara nga na unconstitutional ang RA 12232 ay maaaring 2026 na rin po at maaari nga po na ma-postpone na talaga o postpone na po talaga
Yes po, sa mga umaasa po para po sa BSKE December 1, 2025, kahit ideklara po ang RA 12232 na unconstitutional ay malabo na po para sa akin mga kabarangay. Ganun din, yun din po ang tingin ng mga eksperto. At malaking pabonus na lamang po o kamangha-mangha, kabigla-bigla. Unique kung sakasakali po na ideklarang unconstitutional ang RA 12232 at ang halalan ay magaganap pa rin sa December 1, 2025. Yan nga po, malaking pabonus na lamang po at isang milagro na lamang po kung sakasakali. Kaya nga po usap-usapan na naman sa mga sa mga komento po sa bawat content creator na tumatalakay nga po sa barangay at SK election. Marami po yung nagko-komento na 2029 na. Marami po yung nagko-comment na kapag dumating na yung November to 2026 ay ipopostpone na naman daw po nila yan. Dahil nagawa na nila nung una, nagawa na nila ng pangalawa. Kaya ulitin na lamang po yan. At magiging maaring paulit-ulit na lamang po na mangyayari yan habang ang mga nakaupo o habang nandyan pa rin po sa posisyon yung mga mapagsamantala. Yung mga ganit po sa posisyon, yung pong ginagamit ang kanilang kapangyarihan para po paglaruan ang batas. Lalo-lalo na nga po itong barangay at SK election. Dahil ginagamit po nila yung mga nakaupo, hinahawakan po nila sa liig. Para sa kanilang sariling interes. So, tama. Sana wag naman pong magkatotoo ito. Na habang nandyan po yung mga ganid na yan ay magiging paulit-ulit nga po yung paglalaro po nila sa batas. Mga kabarangay, nasa atin naman po yan kung sakasakali po na hindi po tayo magwagi o hindi po manalo ang katarungan, ang katotohanan sa batas. Nasa ating mga kamay naman po yan mga kabarangay. Malapit na po yung 2028 para po sa national at local election. Haharap po muli sa atin ang mga yan mga kabarangay. Kaya lang, kapag tayo po ay wala rin pong ginawa, sana sa susunod ay huwag na tayong magreklamo kung ano ang gawin ng mga ganid na yan na talagang nananalo pa dahil sa atin. Tayo na po ang tayo na po ang magkakaroon ng kasalanan kapag ang mga iyan po ay pinaupo pa natin mga kabarangay. Patuloy pa rin po tayo sa paghihintay, pag-aabang sa ibababa po ng Korte Suprema. Yan nga po, isang napakalaking katanungan po para sa atin na yan ba'y wala sa kanilang prioridad o meron po bang masigit pa na pinag-uusapan nila kaysa dito po sa barangay at SK election po na ito. O kung ito man po ay nakapila na para kanila na pong pag-usapan mga kabarangay. Sana po ay yun nga po, ang dalangin ko na lamang po na sana po ay ideklara na o madeklara na lamang po na constitutional itong RA 12232 na ito po mga kabarangay. Ayaw ko po kasing isipin na sa aga ng akin po ay ayaw ko po na mangyari pa sana na madeklara nga na unconstitutional nga yan, pero yun nga po, natuloy pa rin po yung pagpopospone ng nakatakda sana po na halalan sa December 1, 2025 na ang mismong Korte Suprema po ang nagtakda nito mga kabarangay at yan po ay pinalitan na naman itong mga mambabatas na nakaupo natin. Yes po, gumawa sila ng bagong batas na siyang umiiral po ngayon, itong RA 12232 na pinatay, inalisan ng karapatan. Itong sana po'y makaboto pa tayo, makapamili nitong darating po na December 1, 2025. Pero yan nga po, dahil sa kanilang bagong batas na ginawa ay nandyan pa rin po yung pag-aalinlangan
na makakaboto pa tayo sa December 1, 2025. Bagay na talagang imposible na po na magkaroon pa ng eleksyon sa December 1, 2025 dahil ganap na batas na po itong RA 12232. At ito nga po ay pinistisyon ng isang magaling na abogado at ng ilang mga dagdag na abogado pa na kumontra po dito po sa RA 12232 na ang layon po ng kanilang petisyon ay magbaba ng TRO. Ito nga pong Korte Suprema